And we are CFL. We are for family. CFL. Go to fight for life. CFL. So, to give us a talk, mga kapatid, no? We invited Reverend Father who was ordained, who hails from the city of Marikina. Ang birthplace niya was Marikina. He was ordained 35 years old, October 11, 2008, at the Manila Cathedral in Intramuros, Manila. By His Eminence, Gaudencio Cardinal Rosales, Archbishop of Manila. From April 2008, while he was a resident deacon at Espiritu Santo Parish, Santa Cruz Church, he became the parochial vicar and then the attached priest in April of 2010. And concurrent to that, he was the chaplain of San Lazaro Hospital. Presently, he is the minister of the Ministry on Youth Organization and Movements, Commission on Youth. He is the mission station priest at the St. John Paul II Mission Station and the minister of the Archdiocesan Commission on Youth, Manila. With no much further ado, mga kapatid, I would like to introduce Father Marty de la Cruz Marcelo. Good evening po. Pagod na kayo? So the task assigned to me tonight to reflect with you is about liturgy, buhay liturhiya. And as I have entitled there, ito ay Liturgy is Life. My goal for tonight is to reawaken in you the love for the liturgy and the source of our day-to-day living rests on the liturgy. Natutuwa ako, nakita ko sa likod, buhay na buhay kayo kanta. No? Galing! Sa misa kaya? Now, sometimes we try to imitate yung the non-Catholic denomination na, parang maganda incorporate natin yung may worship tayo. Pero nakakaligtaan natin, no? We have the source and the summit of all Christian life is found in our faith. No? So, gusto kong simulan muna rito kasi today, this year, we celebrate the Jubilee of Hope. So, ang foundational biblical passage is the Romans, letter of Paul to the Romans, chapter 5, verse 5. Hope does not disappoint, St. Paul says, because of the love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit that has been given us. In the document that has been released by then the late Pope Francis, he invited us to have a renewed appreciation on the virtue of hope. Diba? Ilan po ang tatlong theological virtue? Diba, sinabi ko na? Diba, hindi kayo nakikinig, di ba? No. Ano yung tatlo? Faith, hope, love. So, those are the theological virtues. Ilan yung apat na cardinal virtues? Of course, di ba? Binanggit, parang hindi na kayo mag-isip, di ba? Prudence, temperance, justice, and assignment ninyo yan. For that, concentrate muna tayo rito. Sabi ko na, napagod na kayo, naubos yung energy ninyo. So, anong sabi dito? Ano ba ibig sabihin ng renewed appreciation? On the one hand, it encourages us. By the way, alam ba ninyong ang Katoliko ay Kristiyano? Okay, good. At least malinaw tayo
Kasi minsan, sa panahon ngayon, hindi ako Kristiyano, Katoliko ako. Kasi masyado na born again Christian, ayaw na natin ma-identify doon. No. We are Catholic Christians. So pagka-Katoliko ka, Kristiyano ka. Ha? Malinaw po yun, ha? So alam ninyo, pag tinanong, Kristiyano ka, hindi lang Kristiyano. Katoliko, Kristiyano. Okay? Okay po tayo ron, ha? So, on the one hand, we have not to lose sight of the final goal. Ano yung final goal? To be with God. That's the final goal. Ba't tayo nabubuhay dito? Para sa Panginoon. For us to give glory to God, our lives ought to reflect the glory of the Lord. And what's the glory of God? The glory of God is man fully alive, said Saint Irenaeus. Yeah? Ang pagbibigay luwalhati sa Panginoon, ito yung buhay nating mga tao. Because at the end of this life, we are all called to be with God. Who wants to be with God? Of course. Hindi kayo sasali sa grupong ito kung hindi nyo nilalayon na mapapunta sa Diyos. Kaya nga kayo sumasali sa ganito eh. Di ba? To keep your spirit alive. Di ba? Oh. Diyos ko, nandito pa lang ako. Ang dami na natin pinag-uusapan. Di ba? So, not to lose sight of the final goal. Because that final goal gives meaning and purpose sa buhay natin. Bakit ako nagpapakabait? Why do you do things? Why do you follow Christ? Kasi kung hindi mo hangad na makapiling ang Diyos, para saan pa? Sabi nga ng mga Espanyol, para ke pa? Para ke? For what? If we lose sight of that goal, then baliwala itong pinagsihirapan natin. Again, that final goal is what gives meaning and life. And on the other, so sa kabilang banda, we renew this hope because hope enables us to look at the goal. Kaya ngayon, sino nagsimba ngayon? Simba kayo ngayon? Okay. Naalala nyo pa yung mga readings? Siyempre, hindi na, di ba? Bakit hindi nyo na maalala? Kasi tayo'y Katoliko. Oh. Normal sa Katoliko yun, nakakalimot ka agad. Pero hindi nyo makalimutan yung sama ng loob. Hindi nyo makalimutan yung ginawa sa inyo. Pero pagdating sa mabuting balita, ang bilis nyo nakalimutan. Bakit ko sinasabi sa inyo? Kasi kanina, sinabi sa Ebanghelyo, do not be afraid. In this Jubilee year of hope, it is as if the Lord is telling us, you are not a lost cause. You are not a hopeless case. Naniniwala ba kayo ron? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Then saka mo sabihin, hopeless case. Saka mo sabihin sa akin, ngayon nakikita mo yung itsura ng katabi mo. Saka mo sabihin sa kanya, you are not a hopeless case. Diba? Hindi nyo masabi-sabi, diba? Hindi. Pero yun ang sinasabi ng Panginoon. That's what the Lord is telling us. In this year of hope, umasa ka. Kasi ang Diyos kahit kailan, hindi ka binitawan. Sinong bumitaw? Ikaw. Tayo. Ang Diyos, kailanman hindi bibitaw. Why? Because God is faithful. Even though we do not become faithful, God will remain faithful. Kailan nyo narinig yung pagbasa na yon? O, di ba? Nakalimutan nyo na? Last Sunday lang eh. Yun lang yun eh. Oh, see? Talagang kailangang aralin natin ang liturgy. So, on the other hand, as well, it offers solid and profound reason to commit daily. Ang commitment
Hindi lang kung kailan you feel good, you feel right. No. You go to prayer, you go to God, even though you don't feel like going. The important thing about liturgy, the important thing about prayer is to be committed to that. Show up. Be there. Di ba ganun kayo sa asawa nyo? Bakit ang mag-asawa ngayon kakaroon ng crisis? Hindi nyo naman kinakailangan magdadaldal lang eh. No. Ano sasabihin na sa? Diyan ka lang. Kahit wala kang sabihin, diyan ka lang. Okay na ako. Why? What do you value sa inyong pagsasama mag-asawa? What do you value most? Ha? Presence. Di ba? Naalala niyo nung kinasal kayo? O absent kayo nung kinasal kayo? Physically present, but your soul is not there. Di ba? Kaya nga ikaw yung sumasagot ng... Oh. Kaya ako pag nagkakasal, tinatanong ko, answer truthfully. 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 Tapos nagtatawanan na sila. 3 beses ko inuulit yun. Because I need you to be there for the other. Di ba kaya nga pag namatay yung partner nyo, di ba lungkot na lungkot kayo? Anong substitute nyo? Di ba yung huli niyang sinuot na polo? Di ba? Hanggat maaari ay yung paggalaw. Inilibing na. Di ba? Tapos yung anak nyo kumakanta na ng Dance with my father again. If I could spend another dance. Oh, di ba? Wala na ho akong tatay. But you know, my thesis in college is about death. Through the philosophy of Gabriel Marcel. Death, about death and dying, and I dedicated it to my father. Ang lagi kong baon-baon ko, hanggang ngayon, yung sinabi lang niya, kaya mo yan, anak. Yun ang tatay ko. Kahit alam ko sa sarili ko, hindi ko kaya. Sasabihin lang niya, kaya mo yan, anak. My first basketball game. Kwento ko lang, ha? Diyos ko, intro pa lang ako. Ang dami ko na. My God. Wala pa ako sa topic. My first basketball game. So, unang pasok ko, anak, kaya mo yan. Yan ang tatay ko. So, ako naman, feel ko, lakas ng loob ko. Yeah, takbo, rebound, pak, tira, shoot. Ako lang ang tumatalon. Saka yung tatay ko pumapalakpak. Kaming dalawa lang. At yung kalaban. Kasi yung pagkaka-rebound ko, doon ko rin tinira. Score ng kalaban. Kaya pala masaya yung kalaban namin. Sabi ng tatay ko, galing na. Hindi ako kinikibo ng mga kakampi ko. At least, kinikibo ako ng tatay ko. At ini-encourage pa ako. Galing na. Kaya nga yun yung talagang ang kanta, ang team song ko na, You and Me Against the World. But you see, that day, I realized, kahit sablay ako, mahal ako ng tatay ko. And you know what? Dala-dala ko yun sa pagkapari ko. Palagay nyo ba, naging madali ang mga desisyon ng isang pare?
Right now, nagpapagawa po kami ng simbahan. Diyos ko, hindi ko alam kung ano yung pinasok ko. We are building the church in having St. John Paul as titular saint. And I need to raise 100 million. Saang kamay ng Diyos ko kukunin yun? Nung tinanong sa akin niya, Father, saang kamay ng Diyos tayo kukuha? Sabi ko, sa kaliwat kanan. Yun lang naman talaga ibang mga kamay. May iba pa ba tayong kamay na alam? Kaliwa at kanan lang. O sino yung kaliwa? Kayo. Sino yung kanan? Kayo. Go. It's the Lord's project, not ours. Sa mga pagkakataon, sablay ako, babalik ako ron sa unang karanasan ko na nagtatatalon ako sa unang basketball shot ko. Knowing that God the Father encourages me. Same thing. Hope enables us to commit to be there in order to be transformed into what we call our reality, which is to be with God. Because that's the plan of God. Palagi mo nung nilikha ka ng Diyos, ang gusto ba niya mapahama ka sa impyerno? Hindi. Kaya nga you have been given all the necessary tools, all the necessary gifts that you will be needing. Ang problema, we are focused on the gifts, not on the giver. Naalala niyo yung gospel noong nakaraang linggo? Siyempre, hindi na, di ba? Oh. Naalala ninyo, 10 yung pinagaling? Isa lang ang bumalik. Bakit? Yung 9 na kontento na sa gift. Ano yung gift sa kanila? They were healed. Yung isa bumalik. He wants to be with the giver, the healer. And that's what gratitude is about. That's why you return. That's why you return every Sunday. That's why you return every liturgy. Because you're not focused on the gifts. Kasi kung focus ka sa gift, ubus yan. Ngayon, kanina, ang ganda-ganda ng kanta nyo. Oh. Ngayon, di ba, inaantok na kayo? Normal yan! Normal yan. Magsimba kayo sa akin. Kaya pag sa akin kayo nagsimba, first reading, unang pagtulog. The word of the Lord. Thanks be to God. Siyempre, responsorial psalm. Hindi ka makakatulog, sasagot ka. For every response, we shall say, ikaw, sagot ka naman. Wala kang magagawa eh. Responsorial psalm. Second reading, ikalawang pagbasa, ikalawang pagtulog. The word of the Lord, thanks be to God. Wala kang magagawa, kailangan mong tumayo. Bakit? Alleluia. Ganon din ba ang pagkanta niyo, Alleluia? Minsan, hindi kayo ganun kumanta ng Alleluia eh. Pero Hallelujah ang kinakanta nyo. Homily, mahaba-habang tulog. Ayan. Oh, di ba? Kaya pag sa akin kinagsimba, nakasimba ka na, nakatulog ka pa. Kasi pag nag-homily, talagang pagdating sa mga tao para baga ang dating sa inyo, matulog ka. O ikaw naman ang dating sa inyo, saan ka tatapat? Yan, sa tapat nito. Di ba? Nakikipag-away kayo sa upuan. Kung saan ang hangin, nandoon kayo. Bakit? Sa bahay, hindi makatulog. Pumunta ka ng simbahan. Kita mo, pansin mo, maupo ka lang dyan. Maya-maya, gaganyan ka na. Oh. Subukan yung bumalik magsimba because our commitment is not because we have received the gift. Our commitment is to the giver. The one who gives the gifts. So, mukhang ito lang introduction, tapos na tayo eh. Sabi ni Pope Francis, alam nyo, namatay si Pope Francis, nakakalimutan na kaagad natin yung kanyang legacy. See, ang kanyang iniwan sa atin talaga
mamuhay tayo ng pag-asa. Mamuhay tayo sa pag-asang hatid ng Diyos. Hope is not optimism. Ito yung positive outcome. Be positive, be positive. Hindi yun eh. That's the way of the world. As Catholic Christians, it is not that optimistic, positive outlook. That's the way of the world. That's not the way of Christians. Because the way of the Catholic Christians is hope. Hope is not just the ability to look at the bright side of things. Narinig nyo na to eh. Oh, wag mong tambayan ang problema. Daanan mo lang. Oh. Yeah? Hindi ako subscriber nun. Kasi maraming ganun talaga. Dumaan lang, pero walang natutunan. Tandaan nyo, every challenge na hinaharap natin, there's a lesson that God wants us to learn. Why? Para pag dumating uli, huwag mo nang ulitin. Minsan problema natin, tumatanda lang tayo, pero wala tayong pinagkatandaan. Nag-eedad, pero walang natatandaan. Remember, pag wala ka natatandaan, bigla kang nakalimot na, you'll never be able to be grateful. Kasi limot na eh. Kalimutan na. But the Eucharist, ano sabi ni Jesus? Do this in memory of me. That's why we return. Because every time we celebrate the Mass, we remember. We remember what God has done. We remember Jesus who offered Himself for us. We remember. That's why we return. Not because you wanted some gifts. Wrong. Mamaya, tanayin ko sa inyo yun. Sabi ni Pope Francis, hope is the most humble of the three. Ano yung tatlo? Faith, hope, love. The greatest of which is love. If you have faith, you know how to hope. If you have love, you know that how to hope. Because in these two virtues, faith and love, hope hides itself. Siya yung hidden energy. Bakit ka magmamahal? Kahit na iniloko ka na, mamahalin mo pa rin, ang tanga mo. It's all right. Kasi hindi siya hopeless case. Di ba? Yun nga yung sinabi niyo sa katabi niyo, di ba? You're not a hopeless case. Yeah? Kaya sabi ko sa inyo, mukhang hindi kayo kumbinsido nung sinabi niyo sa katabi niyo. Ulitin niyo. You're not a hopeless case. Go. Tingnan ko kung masusustain niyo yan. Pag baka mamaya sa dulo sabi niya, wala na, hopeless na talaga. Titingnan natin. So, hope is a virtue of eager longing. Anong inaasahan mo sa mundong ito? Na darating din ng Panginoon. No? Na ang mga korap na yan. There's divine justice. Hindi man dito sa mundong ito, there is divine justice. May hustisya ang Diyos. Yun yung inaasahan natin. Di ba? Kaya nga, our country is not a hopeless case. As long as we learn how to hope in the promise of God. Ano may promise ng Panginoon? Sige nga. Diyos ko, excited na. Ano yung promise ng Panginoon? Simple. Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Oh. Eternally present si God. Sasamahan ka. That's a promise. I'll be with you. Di ba? Nung umakyat siya, sayo, go. Fear nothing. I am with you always. Oh, nakalimutan na natin, di ba? Oh. Kaya kailangan ninyo bumalik tuwing linggo. Simba kayo. Remember, that's a promise of the Lord. I am with you always. Ba't ka nakasimangot? Ba't ganyan itsura ng mukha mo?
Hopeless na ba yan? Oh. Hopeless case ba yan? Yung itsura na yan? Hindi, Father, ito talaga yung itsura ko. Normal na to, Father. Okay? Ay. Ay. And to strive towards this revelation is our ultimate journey. Kaya ang sarap mabuhay sa mundong ito. Kasi nagpa-practice tayo para sa langit. Sa palagay ninyo, ano ba itong... Yung ginagawa niyong awit na yan, para saan yan? Because when we reach heaven, wala tayong ibang gagawin doon. Sa palagay niyo, ano magagawin natin doon? Magchismisan, uy, alam mo ba, nakakita ko si brother. Yan ang gawain dito. Hindi gawain niya na makalangit. Gawain talaga na walang magawa sa buhay. Once na pinag-usapan nyo na yung buhay ng katabi nyo, at hindi tungkol sa buhay nyo sa Panginoon, ayan na, nagsisimula na yan. You're starting to destroy this group which you call a while ago. Anong tawag nyo rito sa grupo na to? Community. Di ba? Yung kayo. That's who you are. A community. Di ba? Oh, papatunayan ko sa inyo, ha? So, Romans 15:5, the God we believe in is the God of all patience and kanino ko pa kini-encourage na sumagot, wala pa rin talaga. Our God is the God of all and sabi mo sa katabi mo, you're not a hopeless case. Pero malapit na. So, liturgy of my life. What's the goal of liturgy? Alam niyo ba yung liturgy? It's after letter H or before letter H, liturgy. After letter F, liturgy. And then letter H, letter I. Liturgy is our way of prayer. Huh? The way of prayer. But the goal of liturgy is not to be perfect, no. What's the goal of liturgy? For we to pray. And how do we get to this goal? Palagay nyo, if the goal of liturgy is prayer, how do we get to this goal? Alangan, you will never learn how to swim unless you jump into the pool. Kahit na magaling ka sa theory, dapat tambog mo sa swimming pool, dapat may breathing muna. Di ba? Taro to expand daw yung lungs. Yung sabi sa sa PE namin, yung sinabi ng aking PE teacher Doon ka muna sa gilid. Ganun-ganun ka muna para masanay. And then, yung basic stroke, pagka ganun, tingin. Whoop, doon, ganun, tingin. Tingin, Yeah. Ganun ka. Kahit magaling ka sa theory, unless you jump into the pool and apply those things, you'll never learn how to swim. Same thing. You will never pray. You will never learn how to pray if you don't pray. Basic. Masyado natin kinukomplika ang buhay natin, pero kita nyo yung sinabi ng mga apostol, yung mga alagad ni John. Tinuruan ni John. Tapos ng mga alagad na ngayon ni Jesus, Lord, teach us how to pray. Bakit? Ano ba nakita nila kay Jesus? Kasi si Jesus kahit gaano ka-busy, He finds time to pray. Anak na yun ng Diyos Ama, Diyos mismo finds time to pray. Mas busy ka pa kay Lord? Wala kang panahon magdasal? Di ba minsan wala akong time pagdasal mo na lang ako. Di ba minsan gagawin sa mag-asawa, ikaw na muna. Wala akong time, busy ako Mas busy ka kay Jesus?
Huwag niyong iasa sa asawa niyo yung dasal kasi baka mamaya ang dinadasal na niya, kunin mo, O Diyos. Mamaya sa buwisit sa iyo yung dinadasal niya. Pagka kinuha naman, Lord, bakit mo kinuha? Ganun na kayo, di ba? Papapadyak pa kayo. Buset. Hindi nga. Sa mag-asawa, ito lagi ko po sinasabi to sa bagong ikinakasal ko. Sa interview pa lang bago ko sila ikasal. The moment you stop praying together, that's the beginning of your problem. Because you are not centering your married life with God who called you to be together. Di ba kaya nga ang tawag ninyo sa asawa nyo, better half? Di ba? The one who makes you better. Not bitter. Although at times, di ba? Bakit siya? Wala akong magawa, pinagdasal mo yan eh. Di ba? Di ba yung asawa mo pinagdasal? Mali ba ako? parang mga emoji, mga itsura nyo. Teka, pinagdasal ko ba talaga yung asawa ko? Di ba kaya nga ang team song nyo na, you are the answer. Oo, alam na talaga mga edad. You are the angel. Alam na talaga. Di ba? Yung pa nga yung kanta mo eh. Ikaw ang sagot sa dasal ko. Bigla ako napag-isip, talaga pinagdasal mo ba yung asawa mo? Mga anak dito, pinagdadasal mo ba yung magulang mo? The moment you stop praying together, that's the beginning of your problem. Kasi nakalimutan mo na yung giver. Nakontento ka na sa gift. Wrong. Go back. Run. Run towards the giver. How? Praying. So, liturgy, 3 bagay lang to. I still have, 20 minutes. Liturgy as a bridge between transcendent and human. When we say transcendent, from what is above, from what comes from the Lord. What is human is what comes from our end. Yung liturhiya, nagsisilbing tulay. Hopefully, hindi dumaan sa flood control. Baka mamaya substandard ang pagkakagawa. Yun lang. Okay? If the liturgy is a kind of bridge, anong sinasabi dito? It is through the holy we experience what is holy. And if that is holy, God becoming man. Diba yun ang ginawa? Yun ang lakbay ng Panginoon eh. Mula sa pagka-Diyos, siya'y nakipamayan. Naging taong kagaya mo at kagaya ko, liban sa kasalanan. Hindi ba yan yung pinoprofess natin after ng mahaba-habang tulog? Di ba? After ng homily, di ba? Tapos tatayo na kayo. Kaya sasabihin na ng commentator, please stand. Kaya iba nakatayo na, ikon, ganun pa. And then you say, I believe in God. Ayan, ganyan-ganyan kayo pagkaligko. I believe in God, the Father, Creator of all things. So, alam niyo Nicene. Okay, mahaba yan, di ba? Okay. Alam ninyo ang Apostles' Creed, the shortest one. So, in that profession of faith, we believe in one God, but 3 divine person. 3 persona, isang naniniwala kayo.
Do you believe? Kasi kung hindi ka naniniwala, hindi ka Katoliko. Hindi ka Katoliko Kristiyano. Pag tinanong ka, bakit ka Katoliko? Yan, ganyan ang mga itsura pag tinatanong talaga. Oo nga, tanongin mo, bakit ka Katoliko? Bahala ka kung ayaw mo, basta! Yun lang ang sagot, basta! Alam nyo na dapat yung sagot. Tinanong ko kayo, alam nyo yung Nicene Creed? Sabi nyo, alam nyo. Tinanong ko kayo, alam nyo Apostles' Creed? Bakit ka Katoliko? Because I am a Catholic Christian because this is what I believe in. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ. I believe in the Holy Spirit. I believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints. Di ba? Ang daling sagutin yung bakit ka Katoliko. Tinatanong ka, anong pinaniniwalaan mo? Anong sinasampalatayanan mo? Yun ang problema. Pag naidlip ka sa misa, talagang hindi mo masasagot. Kasi tulog na ang diwa mo. But you see, this experience of God becoming man, na-experience natin sa liturya. Sa paanong paraan? Through the Word of God. That is why it is being proclaimed sa ambo. First reading. A reading from the Yun nga lang, ang problema sa atin, di ba? Unang pagbasa, kayo namin sabi. Yeah? Pero ang tanong ko lang, bago ba kayo magsimba, nabasa nyo man lang ba yung mga readings? Minsan inaasa lang natin sa lektor. Ano ba naman yung lektor na yan? Ang pangit-pangit magbasa. Okay, minsan pintasan natin yung sound system. Ang pangit ng sound system. Hindi ka nga nagbasa eh. Makapintas ka, wagas. Pinipintasan mo yung sound system ng parokya mo. Nagambag ka na ba? Para man na maayos yung sound system. Bago mo pintasan, Father, pakiting may magagawa tayo dyan. Di ba? Kung concerned ka talaga, do some actions. That's how we experience God becoming man. Through the word proclaimed. Saan pa? Through the song. Ayan na. Ayan na yung kanta. Natutuwa ako sa inyo pagdating sa worship, yung joyful song talaga kayo. How do you sing the Gloria? Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaita. Kasi Father, boring. And you're singing the words of the angels. Hindi ba yun yung binanggit ng mga anghel? Remember in the cave? Glory to God in the highest. And on earth, peace to people of goodwill. And then kumanta ang nagsimba ng linggo. Glory to God, glory to God in the highest. Glory to God. Through the song, we ought to experience in the holy place, which we call church. What we ought to experience holy is embodied in the song that we say. And so, with all the angels and saints, we sing the hymn of praise. Santo, 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 Panginoon Diyos makapangyarihan. And yet you're saying, Holy, Holy, Holy Lord, God of hosts. Heaven and earth are full of your... Remember, angels and saints are singing those. When we come to celebrate the heavenly liturgy, we'll become part of them. See? Through the song. The bread and wine that we offer. That's why, di ba sa offertory, sinasabi ng pare, Blessed are you, Lord God of all creation, for we have received this bread we offer you
fruit of the vine, fruit of the earth, work of human hands, it will become for us the bread of life. Ayan, ganyan. Hindi nyo alam kung paano sumagot. Blessed be God forever. May ganun bang sagot, Father? Hindi kasi natin kasi paggaling ko kumakanta yung choir, the presentation of gifts. But you see, every part of the Mass, from the beginning to the end, everything is prayer. Kahit yung paghuhugas ng kamay namin, may binabanggit kami. Wash away my iniquities and cleanse me from my sin. And then haharap kami, pray, sisters and brothers, that my sacrifice and yours. Ang sagot? Ayan, ganyan. May for a good glorious church. Yung iba nga, hindi na sumasagot eh. Kanino iniaasa? Kay commentator. But the dialogue, liturgy is dialogue. Yun ang problema, Tagalog tayo. Dialogue. Ang intindi natin sa dialogue, daya na, lugi pa. Ngayon nyo lang nakita, nga no, dialogue, daya na, lugi pa. Kalokohan ni Father, di ba? Silence. Sa palagay ninyo, bakit sa opening prayer, sasabihin ng pare, let us pray. And then that's the silence. Because that part is called collect. You collect your thoughts. What's my intention for the souls in purgatory? For the soul of my parents, deceased parents, for my family. And then the priest will pray. Mahalaga yung silent. Bakit pagkatapos ng komunyon? Kaya sinasabi sa choir, pag natapos yun ng kanta, shh, tama na. Hindi ito pagkakanta para tumugtog. No. This is a moment so that you would listen to Jesus whom you have received in communion, speaking to you at that moment. Pag upo mo sa upuan, kneel down. Listen to Jesus. Because Jesus is telling you something. Excited si Jesus noon. Kasi tinanggap mo siya eh. Kaya nga lilisan ka. You came in empty, you'll go home plenty. That's the effect of the Mass. Pag hindi mo nararanasan yon, you miss something. Perhaps kasi, wala doon ang puso mo in the first place. Touch. O nung pandemic, hindi natin magawa to. Peace be with you. Ganon-ganon lang tayo. Eh, hindi nga natin binubuo yung peace eh. Bzz, 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 bzz. Kung katabi mo asawa, mana, peace be with you. Ikan mo. Buti pa yung cellphone nahahawakan sa tabi ng di ba? Bago pagtulog, buti. At least yung cellphone nahahawakan. Yung isa akong uman lang, ginanunuman lang. Di ba? In the Mass, we touch each other. Peace be with you. Anak. Of course, huwag ka na alam nyo, pagdating ng peace be with you, dito nagkakaroon ng division sa simbahan. Pag nakaupo yung kagalit mo dito, ang bati nung nandi dito, hanggang dito lang. Pag doon mo makikita yan, ay, doon siya nakaupo, peace be with you. Ang tagal naman. Ang tagal, hindi dilingon dito yan. Ito na lang ang simbahan. Tapos, gano'n din, same thing din dito. Bakit nagsimba yan? Simba-simba para namang At magkukumunyon pa ang kapal na mukha. Alam ko naman kung saan galing kagabi yan. Grabe. Tapos ito ka, pagpilang mo, Amen. Nagsimba ka ba o talagang minamaso? Yeah. In the liturgy, we experience something what is transcendent now in our human reality of this word, song, bread and wine, silence and touch. That's how we experience the holy.
through the liturgy. So, for us, it's about holy things for holy people. Sino yung holy people? Yeah. Sabihin mo. Kapal na mukha, di ba? Yeah. Claim. Pero there's a big responsibility, Kaya ayaw natin i-claim Because we do not want the responsibility. Basa. We are di ba? Kaya ka nagiging banal Alam niyo, pagkatapos ng misa, ang tawag ko nga diyon, you are a walking tabernacle. Di ba? Pag pumasok ka sa simbahan, ang una mo, hindi na kasi nagge-genuflect din ng mga tao sa loob ng simbahan Pag pumasok ng simbahan, doon, may electric fan. Tapos pag-upo. Bisa mo yun mo, unahan ka na upuan. Hindi malang, Jesus Kaya tayo nag-genuflect. Because we recognize who? The Lord. Who's waiting for us. Ang idea ng Spirit, sabi sa Spirit, alam mo ba nagpapapalakpak si Jesus, makita ka lang niya doon sa may pinto pa. Ayan na siya. Bakit excited si Lord makita ka? Because He wants to bless you. And yun, pagpasok mo, ang hanapin mo saan pa, mayroong bakante, yung may electric fan. And the Lord is here. And you are, kaya pagkatapos sa misa, sabi ko nga, you come empty, you leave plenty. Because that's the Lord, what the Lord desires, to bless us, to give you gifts. And you just need to recognize that. Kapag nasa harap ka ng Diyos, kailanman hindi ka mawawalan. Kailanman hindi ka mawawalan. Kaya nga nagtatao sa mga tanong, pagkatapos sa misa, parang ang lungkot-lungkot. Baliktad din, may mali. After the Mass, go! 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 Your mission begins. Excited ka because we are the hands and the feet of God. I want to share this gift. Kaya pag uwi ng bahay, ano homily ni Father? Nag-uusap ba kayo ang pamilya pag uwi ng bahay? What's your reflection? O ang pinag-uusapan niya sa lupa ng misa, ang tagal-tagal naman ng parin to, baka masara na yung mall. Ano ba yan? Ang traffic pa pauwi. Father, bilisan mo na. We miss the point of worshiping. We miss the point of liturgy. The presence of Christ is mediated through the human community. It's how we experience Christ. After the Mass, kaya binabanggit mo peace be with you. Kung meron ka man dapat baunin dito, kung meron ka man dapat baunin pagkatapos ng misang ito, may the peace of Christ be with you. Kaya mo ini-extend yun. Peace be with you. Peace be with you. Kasi sa bahay, walang pumapansin sa kanya. Pero dito may community siya. Alam niyo ba? Countless miracles. Father, I was touched. Pumunta ako sa misang ito dahil gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Yeah, ganun siya. But then you said something. When you greeted me with peace, I felt it. Miyak siya. Because yun lang ang kailangan ko, Father, na marinig. Peace. You'll never know na yung katabi ko, ano yung pinagdaraanan ng katabi mo sa nagsisimba. Hindi mo alam kung anong dala-dala niyan. Sabitin mo lang yung pinasasambit doon sa loob ng liturya because you'll never know
that even then, God is mediated through you. Sino mag-aakala, no? Sabi ko, sa dinami-dami nung sinabi ko sa homily, ang ang kailangan pala niya yung salitang peace. Kasi akala niya, dahil walang kumakausap sa kanya, parang wala na siyang kwenta sa bahay. So, siguro sabi niya, tapusin ko na lang. But here, I heard those words. Peace. Sa loob ng misa. Countless na rin naman na kinasal ko na dahil sa loob ng misa. Lalo pagka simbang gabi. Kasi minsan yung simbang gabi, parang simbang tabi lang eh. Kaya sabi ko minsan, alam nyo, start to greet one another. Dilat yung mga mata nyo, huwag kayong tulog sa misa. Kasi baka mamaya, yung mapapangasawa mo, nasa kabila lang. At yung mapapangasawa mo, nandun sa kabila. And lo and behold, 5 na ho ang kinasal ko. Na ganun lang nagsimula ang kwento nila. Kasi sabi mo, Father, dumilat lang ako sa homily, tas batiin ko siya ng peace. At doon nagsimula ang love story nila. Sa loob ng misa, dahil may bumati sa kanila ng peace be with you. Kaya sabi ko sana, nagsisimba ba kayo o mga umaalembong kayo sa misa? Mga bullshit na to. Kaya sa kasal ganyanan yung mga tao. But you see, you'll never know. The presence of God is mediated through the gathered community. So, ito yung gusto kong tandaan ninyo. Basa. Pero, that's the grace of the Holy Eucharist celebrated by the liturgy. Okay ba? So, mga anak, when you start to think of liturgical celebration, be there. Be there. Kailangan intentional eh. Magsisimba ako ngayon. Sabado pa lang ng gabi, nagpe-prepare ka na. Halimbawa, ginamit ko na rin itong halimbawa sa isang misa ko sa Santa Clara, sa Pasay, nung nandoon ako. Sabi ko, halimbawa, ulitin ko, pakinggan nyo ha. Halimbawa, lahat ng umattend ng talk na to, sa Sunday, ititreat ko kayo. Sagot ko, all expense paid. Punta tayo ng Palawan. Pamasahin nyo, punta tayo ng Coron. Outing tayo. Dahil nakinig kayo sa gabing ito. Pinagtiyagaan nyo ako. Pero may sinabi ko nung una, di ba? Halimbawa. Halimbawa, di ba? O yan. Lahat kayo. Bukas na bukas, o ngayon pa lang, nag-iisip na, anong isusuot ko? Paano ko aayos yung schedule ko? Kailangan ko na ihanda ng ganito. Paano ko magpapaalam? Ayan, libre to, sayang. Okay. Eto, totoo na. Sa Sunday, inaamyayahan ko kayo, magsimba kayo. Alangan, Father, linggo eh. Hindi na kayo kasi excited. Alangan, dapat ko magsimba eh. Asan libre doon? Yung biyayang magising ka ng araw na yun para magsimba ka, libre yun. God paid for your sins. Libre yun. Hindi tayo siningil ng Panginoon doon. Pero ba't hindi tayo excited? Every Mass is an encounter with the Lord. Every Mass is a relationship with God being renewed. Every Mass, every liturgy na pagsasamahan natin, na dinadaluhan mo, it's your personal encounter with the Lord. Kaya sabi ko nga, sanayin natin na yung sarili natin nagsisimba. Alam niyo kung bakit? Because every day, every time we come to Mass, we are practicing facing judgment.
What is death but encounter with the Lord? You're already presenting yourself to the Lord. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, hear our prayer. Thanks be to God. And now you already renewed. Ay, may isang chance pa ako. Nakauwi pa ako eh. See you tomorrow, Lord. You're already practicing how to die to yourself every time you come to the Eucharist. Ito yung nakakaligtaan natin. Sanay, kasi darating ang panahon, we will come face to God in that final judgment. You're not afraid to die because sanay ka na eh. Araw-araw ka nagsisimba. Araw-araw na ako namamatay sa sarili ko. Araw-araw ko nang dinadala yung asawa ko. Magkasabay kami magsimba. Pinagdadasal ko siya, pinagdadasal niya ako. Pero tanongin yung asawa niya, ay, ang pinagdadasal mo nga pala? Kunin ka na. Hindi. Oh. Linawin niyo kung ano yung dinadasal ng asawa niyo. Di ba? Sabay kayo. Pag may sakit, nagdadasal. Every liturgy that we celebrate is an encounter with the Lord. Sana, I hope na mahalin nyo yung liturgy. We have the best worship. We need not to copy from other denomination. No. We have the best way of worshiping the Eucharist. So when you attend the Mass, be there. Commit yourself. Anyway, you're not a hopeless case. Di ba? Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Sabihin mo pabalik, ikaw wala na. Thank you, sisters and brothers. We come as individuals, we pray as a community. What one brings, all bring. Thank you. God bless you. Thank you, Father Marcelo. Ang ganda po ng pinag-usapan natin. No? We started with the renewed appreciation of the virtue of hope. And sabi nga natin, hope does not disappoint. It is a hidden energy between faith and love. Di ba ho? So, hope is a virtue, eager longing for the revelation of the Son of God. So ang ginagawa po natin dito, no? That is the meaning of the liturgy. Eh. It is the goal of the liturgy is prayer, no? It is a bridge between transcendent and the human. It's a holy place where we encounter God. So ang kinatapusan po natin dito, sabi, we come as individuals, we pray as a community, and what one brings, all bring, no? Napaka-importante raw, at least, kung wala man tayo nadala sa isang simba, pero napakalaking bagay na we experience the peace of God, no? Knowing that God is with us all the time. Diba ho? That was His promise, and that will be His promise till the end of time. So, mga kapatid, at this point, we have an open forum. Baka may gusto kayong itanong kay Father, just to deepen it lalo, no? Meron ba tayong pwedeng, may mga gusto ba magtanong? Meron ho ba? Father, kung ako magtatanong, can I have a question, no, Father? Sige po. Paano natin matitrain yung mga anak natin na maging very active sa ganito? Kasi ang nangyayari ngayon, no, sa panahon ngayon, di ba ho, marami tayong nababalitaan na yung mga anak natin lumipat na sa ibang faith, no? Well, they're Christians also, no? But as I said, if only the children appreciate yung mga teachings natin na ganito, no? Pero, what do you suggest pag ganun, Father? Sige po.
it's not a simple question na merong one canned answer. Kasi ang daming dynamics nun. Parang ano yan ganito po. Minsan nagtatanong sa akin, Father, paano gagawin ko sa asawa ko? Sa loob-loob ko, kaya nga hindi ako nag-asawa eh. Pero kita ninyo yung mga tanong sa amin mga pare, nagpari kami, pero sa amin tinatanong yung problema ng mag-asawa. Kami naman, parang, who are we para maging Pero at least you were saying our opinion. With regard to kids, kanina yung sinabi ko yung presence eh. Ang mga bata, my story of my vocation. Bakit ako nagpare? Sabi ko, ang kwento ko sa dahil po sa sinelas. Alang kwentang sagot, di ba? Nung tatay ko, namatay siya, kinamatayan niya, hindi ko natanong sa kanya. One day, sobrang pagkamis ko sa tatay ko, naalala ko yung ginagawa ng tatay ko. Sabi ko, Ma, bakit ba yung tatay, si Papa, sa gabi, yung isang sinelas niya, inilalagay niya sa ilalim ng papag. Ganon siya. So hindi ko alam kung anong dahilan noon. Tinanong ko yung nanay ko, Ma, bakit ganon, Papa? Sabi niya, kasi ang tatay mo, makakalimutin. O, di ba, wala rin kwentang sagot. Kung parang wala rin kwenta yung sagot ko. Ganon din sagot na, makakalimutin. Makakalimutin ka ba tinatago? Kasi para pagising sa umaga, kakapain niya yung paa, kulang isang sinelas, hanapin niya sa ilalim. Tatama yung tuhod niya sa sahig. It's a reminder for him na bago ang sinelas, magdasal. Di ba? Alang kwenta talaga yung tatay ko eh. Ginagawa ng mga tatay ko talaga. Di ba? Pero, that's when I love prayer. Hindi ho ako nagsasalita. Children imitate you as their parents. Nakikita namin kung ano yung ginagawa niya eh. I'm just observing. Pero hindi ko alam kung bakit. Until that day, nalaman ko yung dahilan. And that's all the more how I appreciate my father. Because we observe. Mga bata, nagmamasid lang sa atin niya. Kaya nga, ano naririnig sa inyo? Gagayahin sa inyo yan. Yung biro na, di ba? Anong pangalan mo? Demonyo. Bakit? Yun ang tawag sa akin ng nanay ko eh. Demonyo ka. Sino ang tatay mo? Satanas. Bakit? Yun ang tawag niyan sa tatay ko eh. Satanas, umuwi ka pa. Ano pangalan ng nanay mo? Demonyita. Yun ang tawag ng tatay ko eh. Nakakatawa yung joke na yun. Pero there's a grain of truth in that. Because kids, they are afraid to ask, but they observe. The way you give yourself. Ang paborito kong laro, catch. Pinangalanan ko na yung fly and catch. Hindi ko alam eh. Basta pag umuwi ang tatay ko, gaganin na siya. Basta gumano ng tatay ko, pagdating niya, baba. Alam ko na yun. Kailangan ako lumipad. Lilipad ako. Kahit na paglipad ko, hindi ako nasalo. Minsan talaga untog ako eh. Mayroong time na gano'n. Hindi ako nasalo ng tatay ko. Sumobra yung lipad ko. Bago kakuha, bukol. Pero nadala ako, hindi. Because my father was there to play with me. Gusto natin makaturuan ng mga anak natin, pray with them. Sabi ko nga sa inyo, hindi ho isang paraan lang ang pagsagot doon eh. But sometimes, pag napakita natin sa kanila yung conviction natin, bakit tayo Katoliko? Sometimes kailangan makita sa atin na kumbinsido rin tayo sa pananampalatayang Katoliko natin. Bakit mahalaga magrosaryo? Ikaw nga, tatay at nanay, hindi nga kayo nagdadasal eh. Bakit tas gusto niyo ako magdasal? Hindi ko nga kayo nakikita nagdarasal eh. Set that family time. Set that prayer time with the family, as a family. Nakdasal tayo. Pero alam niyo, pagka naging consistent and constant kayo doon,
Uupo na lang yan. Mapapansin niya, andyan na siya. Paano ko minarosaryo? Diyos ko, ang lola ko, Diyos ko. Madaling araw, gigising, apo, hindi yan. Rorosaryo tayo. Oh! Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, blessed. Holy Mary. Pero natutunan ko yun. Minahal ko ang prosesyon. Kasi ang lola ko, karay-karay ako. Ay, ito pa, yung sa tatay ko. Last na po. Di ba walang kwenta yung sagot ko? Ganun talaga ako. Sinabi daw nung nanay ko, nung dumating ang tatay ko, galing trabaho, saan mo gustong pumunta? Ang sagot ko, grocery. Bakit? Gusto kong sumakay dun sa pushcart. Alam nyo, dinig ng tatay ko, sana kami dinala? Sa simbahan. Yun, ang dinig niya, rosary. Punta kami simbahan. Sabi nga, layo naman ito. Sabi ko, grocery. Kasi gusto, pero pagkatapos naman, nagpunta kami. Bakit ko minahal ang pagsisimba ng tuwing linggo? O tuwing Miyerkules? O tuwing Biyernes? Pag Biyernes, pupunta kami sa Quiapo. Hindi dahil sa Nazareno. Hindi. Ako dahil sa siopaw. Alam niyo, mamunlok na yun ang motibasyon ko. Bakit ko gusto magsimba? Lord, thank you sa siopaw. Buong misa. Ang tingin ko sa osya, malaking siopaw. Lumalaki sa akin yun. Pero dahil niyayakag kami ng tatay ko, that's how I appreciate it. Without them telling me what to do. Pero dahil nakikita ko mahalaga yun sa magulang ko, perhaps magiging mahalaga rin sa akin. Bakit hindi ako sasama? May perks and privileges. Di ba? Simple lang yun eh. Pero mo, ataas ang misa, siopaw. Yun ang motibasyon ko. Nagpari ba ako dahil sa siopaw? Hindi naman eh. Pero doon ako nagsimula. So, siguro po, sa wala akong kwentang sagot, ang gusto ko lang ipunto talaga na, kung mahalaga sa inyo, ipakita niyo sa mga anak niyo. Hindi nyo kailangan pilitin o kumbinsihin ang anak nyo kasi nakikita na sa inyo eh. Kung mahalaga sa inyo, yung hindi dapat nagmumura, dapat hindi naririnig sa inyo. Pag sinabi ninyo na sa atin, ang oras mahalaga, be there for them. Pag sinabi ninyong mahalaga sa atin na nagdadasal bago kumain, hindi ganyan yun. You commit to what you believe in. And be consistent with it. Children are observing and children will follow your example. Bakit? Kayo yung aming magulang eh. Sa bata, ang tingin namin siya, wow, laki-laki. Kayo yun eh. So whatever you do, whatever you say, we're listening. We're observing. Pero hindi para takutin. Kung hindi, we want to follow you. Idol namin kayo eh. Di ba kaya nagkaroon ng ganong commercial? Why are you wearing mommy's skirt? Because. Why are you wearing mommy's shoes? Because. Why are you wearing mommy's makeup? Because. Because ka ng kalalaki mong tao, nagme-makeup ka. Pero iba na yun. May pa-because ka pa. Pero yun. Yeah. Anong paborito mong laruan? Baril-barilan. Bang! At kidding aside. Yeah. 52 na ho ako, kaya yun yung mga laruan ko. Araw ng Sabado, triniger mo ko, brother, yung aking childhood. Asaya-saya ng childhood ko eh. Pag-araw ng Sabado, araw ng palengke. Di ba? Oo. Sasama ako sa nanay ko. Pag-uwi, may kasama akong pop rice. At yung baril-barilan na iniikot na ganon. Ratatatatatatat. Yan, paborito kong laruan nun. Just going with them. Pero bago kasi yun, dadaan sa simbahan ng nanay ko. Anong gagawin? Mag-aantanda lang ng krus. Lulod saglit, hahawak sa mahal na ina. Bigla akong nakilala na Fatima. Ito yung paboritong hawakan ng nanay ko. Yung kung nakaganon ang kamay ni Fatima, ginaganon lang niya yun. Ganon siya. O, tara na anak. Umalengke na tayo.
Nasa seminarista ako, gumagano na ako sa ano, kasi naalala ko yun eh. May image ng Fatima sa seminaryo, nakaganon ako. Kahit pari na ako ngayon. Kasi nakita ko yun sa nanay ko. Ang sinasabi ko lang sa mga tao, ingat lang kayo. Pagka ang debosyon niyo kay San Miguel, baka mamaya ang hawak-hawak niyo, tinatapak ang ulo ni Satanas. Nakapikit pa kayong gano'n. Pinapahiran niyo pang gano'n, tapos ginaganon niyo pa. Ayos lang sa akin, no? Sabi ko, okay lang, pahiran niyo ng pahiran. Maalikabok naman yan eh. At lumilinis na. Pero didilat kayo, baka mamaya kasi ulo ni Satanas yung hinahawakan yung gano'n. Be careful lang kung anong hinahawakan ninyo. But mga anak, the power of your example, malaking bagay sa mga anak nyo. Hindi man sila makumbinsi ngayon, pero over time, especially kapag our memories are slowly starting to fade, they would remember. Ganito si Papa, ganito si Mama, ganito si Nanay, ganito si Tatay. What made me strong right now as a person is because of their example. So kung commit yourself to that, and be consistent. Ha? Madali na. Committed, consistent. Okay po? Walang kwenta, no? Oh, Ganda, Father. sorry Ay, brother. Para naman ang tanong mo kay Ellie. Motivation ko pa rin yung siopaw hanggang ngayon, Father. Siopaw ka rin. Oh, good. Anyway, Asado, bola-bola. Bola-bola. Asado ako. Pero curious lang, Father. Nag-attend ako ng Christian wedding last week. Narinig ko lang sa pastor nila, binanggit niya na Christian Catholics daw sila. Pwede ba yun? May mga gumagamit kasi ng Catholic, ay Brazilian Catholic. Meron nun. Pero hindi sila Roman Catholic. So it's more of for their survival. They're making use of the name Catholic. Eh ng mga tao naman, parang Katoliko rin yan Pero hindi naman siya Romano-Katoliko. We are Roman Catholic. Kaya nga, 4 marks of the church. North, East, West, South. 1, Holy, Catholic, Apostolic. May marinig niya. Kami man, Apostoliko-Katoliko. Di ba? Pero hindi Romano. Kasi hindi naman sila nakasunod doon kay Pope Leo. They have nothing to do with Vatican. So it's more of, yun nga, may deceit doon May panlilin lang. Ang mga tao, ay, Katoliko pala, dito na ako sisimang. Hanggang sa, parang may mali. Kasi mararamdaman mo na naman O di ba, marami sa atin, bakit ang binyag ng Aglipay? Meron din ganon. Kaya marami, akala binyag ang Aglipay. Binyagan kami. Pero hindi Katoliko. Yeah? So, informed faith din tayo. Kaya, basic natin na para matuto tayo, Catechism of the Catholic Church. Meron kayong ganun libro sa bahay. Mura lang yun. Parang 150 nga lang yun O 200 na siguro ngayon. Yun yung CCC. Catechism of the Catholic Church. Yun yung sinabi ng professor na pag hindi mo binasa, magsisisi ka. Kasi nandun yung doktrina natin Nandun nakasala lahat. So, yun po yung brother. It's more of for them to survive yung kanilang Kasi pag tinanong mo, anong uri ho kayo ng pagiging Katoliko? Doon na magkakaroon ng deviation yan. Pagka mo sumasagot na sila ng, hindi kami nakaugnay sa Roma. Hindi ka Romano-Katoliko. Then, tatanong niya, bakit? Hindi, pare-pareho lang naman. Hindi pareho yon. Kasi at least alam namin si Pope, matitrace mo yan hanggang kay St. Peter. Yung kanila, putol. Hindi kami nakaugnay doon. Bakit? Kasi hindi sila pinayagan. Minsan, yung mga ganon, yung mga pari, may asawa. Yun. Kasi yun ang pinaglalaban nila Dapat payagan ng mga pari mag-asawa. Diyos ko, ang hirap-hirap. Dami-dami ng trabaho sa parokya. Paano pa buhay mag-asawa, di ba? Mamaya, gutom na ako. Sandali anak, nagmimisa pa ako.
Handali, naghahanap buhay pa ako, anak. Ha? Panggatas. Gusto niyo mga gano'n na, di ba? Hindi. Kami, yun, tinanggap namin yun. So karamihan may gano'n. Kumalas, tumiwalag. Yun. So pakaiingat lang po. Ingat lang. Walang masama magtanong. Pwede kayo magtanong sa kanila. Kayo po ba'y Romano Katoliko? O yun, bigla na kaagad mag-ano yun. Sige po, brother. Hanggang alas 12 tayo rito. Hindi, joke. Father, ano ang view niyo dun sa Mass or liturgy on TV? Thank you. Liturgy, Mass on TV. Online Mass. Thank you po. Ang online Mass is for the sick. Primarily, thank you po sa tanong na yan. Kasi galing po sa San Lazaro, nabanggit nyo kanina. Sa San Lazaro, nung unang punta ko ron, ito, pasakali talaga, may kwento. Para ano. April ako na-ascend doon, natapat ng Holy Week. Ang first Palm Sunday ko, sa TB ward. Yung may mga, alam niya. Kaya ang tawag ko doon, ang aking TB Mass. Okay? Tanong sa akin ng mga Father, wala kaming palaspas. Walang problema. Sa San Lazaro, yung mga sa TB ward, dito yung dextrose sa isang banda, tapos yung isa timba. Kasi yung drain, ganun ano natin, healthcare system. Hawak niya yung timba, drain nung kanilang ano. So, ganun sila maglakad, po pwesto yan. So sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala. Walang palaspas, andyan ang mga dextrose. Ganyan. Ay, nako. Ang saya ng palaspas namin. Kasi kako, that's how you welcome the Lord as you are. Kung anong sitwasyon mo, yan ang pagtanggap kay Jesus. Kaya, Hosana sa ni David. Pagkatapos ng misa, galit na galit sa akin yung mga nurse at doktor kasi lahat nagbabackflow. Father, huwag na ulitin yun. Kita nyo naman kako, nag-celebrate sila. Ang saya, di ba? Ang TV Mass. Sali kayo? Ang TV Mass ay para sa mga may sakit. Bago pa magpandemya, meron na yan. So that makaka-join ang mga may karamdaman, ang mga nag-aalaga sa may sakit. Di ba? Kasi darating ang time niya talaga, magkakasakit tayo. So at least may misa para sa TV. And doon may pray over, di ba? Ang communion doon, spiritual communion. Di ba? At familiar kayo dyan noong nagpandemya. Ang problema, sa iba, dahil tinatamad na online mass na lang. Kung may sakit ka, pwede ka doon. Kung ang lakas-lakas mo, mag-online mass ka, tapos pagkatapos ng mamamalengke ka, magsusupermarket ka, ipokrito. Yeah, so for convenience, hindi. Ang online mass is for those who are sick, for those who are traveling. Nasa aeroplano ka, umalis ka ng Sabado, paano yung Linggo? Nasa ere ka. O, online mass ka. At least pag uwi mo, then that's the time na makakatanggap ka na ng physical communion. So it is meant for those who are not able to be present. Pero kung malakas ka, able ka, physical. Bakit? Communion. Remember yung communion. Yun ang mahalaga dun because you want to encounter the Lord. So it's a remedy for those who are sick, who are taking care of the sick, who are not able to be there at that right time. Ano ba? Nagburakay kayo. Pero sa Boracay nga, meron ng may parokya na sa Boracay Nagkasal na nga ako dun Sosyal. Sabi ko, wow, sa Boracay. Hindi, Father, sa simbahan. Maganda na may simbahan, lapit lang. So wala ka na rin dahilan. Di ba? So, yun po yung brother. Walang masama sa online mass. As long as may sakit ka, nag-aalaga ka sa may sakit. O di kaya, yun nga, may inuubok ka. Ayun, may sakit ka nga Okay? Huwag kayong mag-online kung sabihin niya talagang may kaya naman kayo. Ha? Kaya nang pumunta ng simbahan. Okay? Any more? Meron pa ho ba? Last. Yes, one last.
Ano po? Good evening po, Father. Actually, pag daily mass po, dapat sa simbahan pa rin. Humihirit pa, no? Anyway, Father, it's not a question, pero sa akin po, it's more of appreciation for your simple talk na very powerful reminder of the value and importance of the Mass. Kasi na-explain niyo po yung sa pagpasok pa lang, di po ba, magge-genuflect ka kasi ino-honor mo at nire-recognize mo kung bakit ka ba nandun dahil sa Kanya. And then yung sinabi niyo, sa lahat ng parte ng misa, actively participating, responding, singing with the choir, and at the same time, yung sa communion, it's not only asking, but also listening. At di pa po nagtatapos, pag-uwi, paglabas, dala-dala mo, you are filled, and you're supposed to share that also with others. A very good and powerful reminder of this, the value and importance of the Mass. Thank you po. Thank you po. Kaya pagkatapos ng misa, huwag kayong makipag-away sa parking area. Kasi minsan doon pala nawala na yung grasya. Ano ba naman yan? Sino nag-park nito? Galit ka agad, di ba? Katatanggap mo lang kay Jesus. Father naman, sino ka naman kasi mabubuisi paglabas mo talaga dyan? Traffic na. Wala ka agad yung grasya. So, ang sarap-sarap magsimba. Hanggat kaya nyo. Kasi darating yung time, hindi na natin kakayanin pumunta. Kayo na ang dadalhan. Yeah. Magpapaschedule na kayo sa parokya. Anak, paschedule mo yung lay minister. Dadalang ka na lang. Siguro to end this, yung experience, alam nyo, one of the beautiful experience I had as a priest happened in San Lazaro Hospital. Public hospital. At kitang-kita mo talaga, ay, naku, ang gobyerno na to. Pero, ang daming mababait na taong gobyerno. Itong mga opisyalis lang talaga ng, pwede lang sakalin, Lord, kunin mo na sila. And then, meron, ang isang ginawa ko doon, pagdating ho ng Corpus Christi, ayan, iikot ko. Again, sa aking paboritong ward, the TB ward. Ayan. Ako rito paborito. May isang lola doon. Pagdaan ko, sabi niya, Apo, luluhod ako. Sabi niya, Lola, hindi mo na kaya. Hindi. Si Jesus yan. Inintay ko si Lola. With all yung natitira niyang lakas, butot balat, pinilit niyang lumuhod. I stopped there. I waited for her. Hawak-hawak ko yung Blessed Sacrament. Hinawakan niya. Umagulgul siya. Sabi niya, Father, salamat. Dinalaw ako ni Jesus. Alam niyo, after ng Corpus Christi, pasok ako sa kwarto, hagulgul ako. Sabi ko, si Lola, yung hina niya na yung pinilit niya. Samantalang ako, naglaro ako ng basketball, hirap na ako lumuhod. Yumuko na lang ako kasi hindi na ako makaluhod. Naglaro lang ako ng basketball. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Pero si Lola, pinilit niya. Dahil ang sabi niya, si Jesus yan. Sa atin, nineneglect natin yung moments natin na malakas tayo. Sa ibang panahon, sa ibang mga activities, pinaplano pa nga natin eh. Bakit ang misa? Ang misa, last of all na nang gawain sa araw ng linggo. Yung natitirang lakas, kay Lord na yan. Mali eh. Subukan niyo balik na rin. Alam niyo magsisimba kayo ng linggo, sabi sa mga, huwag kayo magpuyat. Kasi magsisimba ka ng linggo eh. Ilaan mo yung energy mo kay Lord. Because time will come. You'll never be able to come. Dahil wala na yung lakas mo. Online mass ka na lang. Be-bless ka pa rin. May blessing pa rin ni Lord yun. Kaya nga kita ninyo, ang final natin, sabi niya, wala kang time sa akin na. Sige, higa ka na lang dyan. Tayong dalawa na lang. Kaya pakaiingat kayo, sasabihin niyo sa Panginoon, wala kang time. God will make time for you. Promise.
Gagawan ka niya ng time. I'll make time for you, anak. Magdasal ka lang. Ayan na yan. Ganyan ka na. Sa iyong sick bed. And that's you have the time. Hihintayin mo pa ba yun? Hindi. Hindi to, takot. Ang Panginoon, hindi naman nananakot eh. God leaves us free. After ng talk na to, gaya ng mga pagbasa nakakalimutan ninyo, makakalimutan nyo rin to. Anong baon niya? Tumawa lang ako sa talk na yun. Nakakatawa si Father eh. Ano natutunan mo? Hindi ko alam. Siopaw? Sinelas? Pero ang dasal ko, sana mahalin niyo ang Eucharistia. Kasi ganun kakamahal ng Diyos. Hindi natin lang alam how God waits for us every time the Eucharist is being celebrated. Hindi natin nakikita eh. Pero alam nyo, ibang yung nangyayari sa misa. Sana kung gaano kayo kaaktibong kumanta ng mga worship song. Sana pagdating ng liturgical song, sana ganun din yung energy nyo. I hope. And when there are moments call for silence, shh, be quiet. Listen. God is speaking to you. And you'll be surprised kung anong maririnig mo sa Panginoon. Okay? Huh? And thank you, Father. So for ang request ko lang po, I celebrated 17 years last Saturday, October 11. So teenager pa rin ako bilang pare. So 17 years in the priesthood. Although 52 na ho ako. Matanda na ako. So, Father, hindi ka mukhang 52. O yeah, mukha akong 51. No? So, please pray for us, your priests. No? Kasi naniniwala ho kami and it has been reminded to us, a reminder from our spiritual director, pag banal ang pare, banal ang sambayanan. Pag balahura ang pare, balahura ang pamayanan. So, pray for us, your priests. No? And ako request ko, every time you pray the rosary, one Hail Mary. Hail Mary. Tapusin nyo naman. Huwag lang yung Hail Mary lang. Buong Hail Mary. Isang Hail Mary lang doon sa isang butil ng rosaryo. Please pray for me na sana I remain faithful to God as His priest. And I will remember you in all my masses. No? Hindi man tayo magkakilala personally. Basta sasabihin ko lang, basta Lord, yung nando doon sa toko na natutulog, yung board na, yung mga wala lang. Pero sa inyo, sa community na ito, may you fall in love with Jesus every time you celebrate the Eucharist. Fall in love with Jesus every time you celebrate the Eucharist. Fall in love with the Lord. It's always loving the Lord, loving the Lord, loving the Lord, loving the Lord. Because without the Eucharist, we will not live. Without the Sunday Eucharist, we will not be able to live. So, mahalin nyo ang Panginoon sa Eucharistia. Dahil pagkataglay nyo sa Jesus, lahat, kayang-kaya nyong gawin. Amen? Amen? May pag-asa ka pa. Sabihin mo sa katabi mo, you are not hopeless case. Oh, you are not hopeless case. May pag-asa ka pa. May girlfriend ka na ba? Meron na? Magpapari ka. Dede, joke. Ay, mga may boyfriend yan, pagpariin nyo na. Papalitan ni Lord yan. Mas mabait pa dyan. Siguro, kung mga anak ninyo gusto magpari, pagpariin nyo, ha? Mga nanay kasi, Father, wag to. Gwapo. Pangit ba kami? Yung mga ganong nanay, di ba? Parang, wag ito, Father, mabait. Bakit? Salbahe ba kami? Sana maging open sa mga anak ninyo. O mga apo, ayun, nagtatanong ka kung paano, di ba? Sabihin mo, magpari ka anak. Ha? Tanim nyo lang yung plant the seed of righteousness. Plant the seed of goodness. Magbubunga yan. Okay? Sorry po, ang daldal ko. Bye-bye. And thank you, Father. Bye-bye. Father Marty de la Cruz Marcelo, thank you for a very lively talk. Thank you. At na-appreciate po natin yung ating, sabi niya, the best worship we can have is receiving the body, blood, and soul of Jesus
And we become tabernacles, no? We become tabernacles when we go out of the church. So, thank you, Father. We'll pray for you, Father. Thank you. Okay. Lord, let me give you my priestly blessing. Because you Stand. blessed me with your presence, you inspire me with your energies, and thank you for reminding me that I am a priest of God, and you are His flock, you are His community, not ours. I entrust you to the love of God through the help of the Blessed Mother Mary, who always lead us to worship and glorify God in our day-to-day living. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. Mary, Queen of Peace, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint John Paul II, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Padre Pio. Pray for us. The Lord be with you. Not May the blessing of Almighty God, the Father, Father, the Son, and the Holy Spirit come down upon you and remain with you and your family for always. Amen. Thank you. Good night. God bless. Mama Mary loves you. Mwah, mwah. Chup, chup.